Isa na namang expose ang ibinunyag ni Miss Diane Dantes na nakabase nga ngayon sa Amerika, na kung saan ang mga kamag-anak nito ay biktima rin umano ni J. Renz Hilario, o si Senior Aguila, ng kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ibinunyag umano ni Miss Diane ang mga karumal-dumal na ginawa ni Senior Aguila at iba pang SBSI leaders, lalong-lalo na ang paglason umano sa totoong founder ng SBSI na si Mama Nena. At least, merong mga taong nakakaalam kung ano talaga ang angas ng mga kultong tutuan to. Si Jerry Esquilario, Jan Janahok, Rosalie Sanico, Karen Sanico, na matagal ko nang tinatawag, isa ka pa ring hinahabol sa batas. Kaya ikaw, Karen Sanico, kaya ka nagtatag ng mga private armies dyan, gamit ang mga tauhan ng bayanihan, para nga naman, hindi ka na maghirap pang manguto, para hindi ka na maghirap pang galing talaga sa from the scratch, na ikaw ay nakapagtayo ng isang grupo. Hindi, sinindikato mo lang din. Kasama si Mama Nena. Kaya, kasi naman, kung hindi dahil kay Mama Nena, wala kayong madadalang mga tao. So, kaya ngayon, ang pag-aano naman ni Jerins, ang mga ginagawa ni Jerins is approve, galing kay Karen Sanico at kay Mamerto Galanida na ganun ang gagawin. So, isa pa palang, isang madaling araw mga kaibigan, nung pag-akyat pa nila, isang madaling araw, alas 12 ng madaling araw, napansin at narinig ni Jeng, yung ating nagsasalita, ating in-interview kagahapon, narinig at sila ay nag-aaway ni Jan Ahok, yung bugaw na, nag-aaway sila isang hating gabi. At ito ay nagsasabi si Jerins, naka-hazard yung sasakyan sa labas ng bahay nila. Naka-hazard yung sasakyan ni Jerins dahil gusto nang umuwi ni Jerins Kilario. Gusto niya nang umuwi. So, ngayon sabi wala naman pala, ayoko na. Hindi ko na kaya mga paghihirap ng mga tao. Uuwi na ako. So ngayon, naghihisterikal si Jerins, buti na lang, napakalma ni Janet Ahok at napapasok doon sa kwarto. Napag-usapan na, huwag kang ganyan, dahil mabubulabog ang mga tao pag gawin mo yan. Napapag-usapan ang lahat. So ngayon, ang naging nangyari na usapan pala is, pagbibigyan na si Jerins, yung Diyos nila, pagbigyan na si Jerins Kilario kung ano man ang gustuhin nito, including ang mga babae, kung sino yung gustuhin niya, ay mangyayari at mangyayari dahil nga merong taga-kumbinsi na isang bugaw, dalawang bugaw pala, sila yung magkukumbinsi sa mga bata, sa mga minors na nagugustuhan ni Jerins Kilario, na magsabi, na pagsabihan, na i-recruit na pumayag yung bata dahil ikaw bata ay napakaswerte mo, kaya pumayag ka na, napakaswerte mo. Ikaw ay andyan, dediretso ka sa langit. Pagdating ng araw, ikaw ay nakaupo sa tabi ng trono ng Panginoon. So, kailangan pumayag ikaw. So, kaya yung iba is napapapayag. Doon natutulog at nakikita ni Jeng Plaza na doon yung babae papalit-palit hanggang magdamag, mga kaibigan.
So, yun ang nangyayari. So, ngayon, buti na lang, nakumbinsi ni Janjan, ni Karen, at dahil nung araw na yun, nung kinabukasan, nung nag-away sila ni Janjan Ahok at ni Jerins, kabukasan ay nagpatawag ng meeting. Si Karen, si Mamerto, si Rosalie at si Janjan Ahok. Yun ang pinatawag at nagkasundo sila dahil lahat ng mga gawa doon, ang pagmi-meeting nila ay laging wala si Mama Nena. Hindi pinapaalam nila at bawal hanggat maaari hindi ipaalam kung ano yung mga pinag-usapan nila ni Karen Sanico. Yung mga sindikato, hindi nila pinapaalam. Bagkos nagagalit sila pag si Mama Nena ay pumunta doon, bibisita sa hirang na Diyos, at ang hirang na peking Diyos ay pinagtataguan pa ang ating mahal na Mama Nena. So hanggang sa iyon na namatay na ang Mama Nena. At ang ikinamatay is brutal kong sasabihin, mga kaibigan ko, na siya ang aming butihing leader ay nilason. Kagaya ng paglason nila nung Ale na si Lori Kaindoy, nilason nila, mga kaibigan, nilason nila si Lori, pinauwi ng Socorro. So, ang paglason nila, sorry ha mga kulto, the way nilang pinapainom ang Mama Nena doon sa mga halo-halo, doon sa mga halo-halong mga ugat ng puno na mga mapapait daw talaga. At magtaka kayo, mga kaibigan, dati yung may mga pinapainom silang mga gamot, mga ugat ng kahoy, ang nagtitimpla ay si Jeng. Tinitimplahan yung iba't ibang klasing ugat ng kahoy, hahaluan ng bawang at saka maraming bitsin. Siya ang nagtitimpla, siya ang nagpapakulo nun, mga kaibigan, si Jeng. Pero nung time na kay Mama Nena, hindi na si Jeng ang gumagawa. Diba? Hindi na si Jeng ang gumagawa at nagpiprepare. Iba na. So, kung wala silang ginawa kay Mama Nena, kung hindi nila nilason, bakit hindi si Jeng ang nagpakulo at gumawa yung inumin ng founder ng bayanihan na kanilang sinakop, no? Kung wala silang ginawa, bakit hindi si Jeng ang inutusang magpakulo ng mga halamang ugat at nilalagyan ng bawang at vitsen? Bakit iba? So, meron silang tinatago at may ginagawang hindi maganda. Dahil isa pa, si Mama Nena ay may mga maintenance. May mga maintenance na mga gamot. Ngayon, hindi na pinapayagang makababa ang pobreng Mama Nena. Hindi na. Dahil nga, si Jerins na daw ang bahala dahil siya ay doktor at siya ang gagamot sa aming butihing Mama Nena. So, umpisa nun, naging mahina si Mama Nena. Humina yung kanyang resistensya hanggang sa nagiging bedridden. Pero ang pinapalabas nila, ang worry nilang ipinapalabas ay naging na-atake si Mama Nena ng heart attack. Hindi naman po pwede yun. So, gaya nga ng sinabi ko, kung hindi nila pinatay si Mama Nena, bakit hindi si Jeng ang nag-prepare ng mga pinapainom nila kay Mama Nena? Bakit hindi si Jeng ang nagbigay? Kasi sabi niya meron daw tumbler na nire-refill ni Jeng ang isang tumbler ng mga inumin
na ibigay doon sa mga teenagers, sa mga minors na nagustuhan ni Jerins na doon patutulugin sa kwarto niya, no? Hindi si Jeng ang nagano, dahil si Jeng ay isang tagasunod at malaking respeto ni Jeng kay Mama Nina. Siya pa nga ang nagpo-poison sa mga ng mga bata na kung ayaw mo naman kasing mag-asawa, bakit ka papayag? Bakit hindi ka uuwi na lang? Kasi nga, ang paparusahan daw is yung mga magulang. Ang magpaparusa sa kanila, yung mga bata ay yung mga magulang, sasabihin na, ikaw ang nagdala sa amin sa kahihiyan kay Senyor Aguila. Kaya pumayag ka na lang. Kita nyo mga kaibigan, ang mga magulang mismo ang nagkalulo sa kanilang sariling mga anak. Kagimbal-gimbal, ano? So ngayon, namatay ang Mama Nina. Namatay. Hindi na pinapunta sa sa doktor, wala na. Wala na rin. Hindi pinaalam kaagad sa mga members at hindi pinapaakyat ang mga So, nasabi ko na yan, no? Nasabi ko na yan. Namatay si Mama Nina is June 27. Namatay naman ang kanyang nag-iisang anak na mayor din ng Socorro, July the 5th. So, ngayon nung naghihingalo or yung sasabihin ko rin, nilason din nila ang anak ni Mama Nina na mayor ng Socorro. Nilason din nila dahil nga 8 days later na namatay si Mama Nina, si Denya na naman ang namatay. So before yan namatay, ang lahat ng mga leader ng kulto ay pumunta doon sa Surigao del Sur. Lahat sila pumunta, mapa Janjan, mapa Rosalie, mapa Karen, ito si Jerins Kilario. Nandoon sila sa Surigao del Sur. So ngayon mga kaibigan, nalaman nila at alam na alam nila ang galaw. Alam na alam nila. Kasi nga, nung nahihirapan ng huminga si Mayor Denya Florano. Tawag ng tawag mga kaibigan ang magkapatid na Ralna Florano and Raldin Florano. Tawag ng tawag sa kanila. Hindi mabilang. Tawag ng tawag sa kanila. Alam nila, nakikita ni Jeng, nagre-ring ang telepono, hindi nila sinasagot, hindi pinapasagot. Hanggang sa may nakapag-text na nawala na si Mayor Denya Florano. Tawag ulit, sinagot na nila ngayon. You see, ang calculated nilang hindi namin sasagutin to dahil nahihirapan, nagdideliryo, pag nadala yan doon sa sa doktor, baka ma-flash out yung mga poisons na pinapainom o tinuturok ba sa kanya. Sorry sa mga anak, si Ralna at ni Raldin. Mataas aking paniniwala na ang inyong lola at ang inyong nanay ay nilason ng mga sindikatong sinamba ninyo. Dahil nga, pagkatapos nung nailibing naman ang butihing mayor, nag-declare na sila na nilaunch nila ang Omega de Salonera Foundation. So wala na ang bayanihan. Wala na ang bayanihan. Doon na sila gumawa ng
ng open air na yung pang-aano nila sa mga bata. Pag-aasawa ng magpila lang, pipila yung mga bata para piliin ni Janet at ni Janet Ahok at ni Rosalie na ito yan sila. Pwede silang ito, i-partner natin yan dito. Kahit pa ang mga may kapansanan na lalaki, pipili sila ng yung maganda. Pag-asawa niya doon sa dahil ang sabi pag ikaw pumayag babae, ikaw ay diretso sa langit. Hindi na makaayaw ang babae kahit pa yan bungi, bulag, at tawag dito, gutay na yung mga dahil nga, hindi nila bibigyan na mag-say no ang kahit sino. Kasi nga, ang taga si Jerence Kilario, ang tagapagligtas at tagapagparusa. Parusahan niya muna ang mga bago ikaw ay makaakyat sa langit. Bago ikaw ay makasakay sa ulap. Yun daw ang sinabi sa kanila ni Jeng. Tsaka sa asawa niya para sila ay hindi bumaba. Step by step mga kaibigan na para magmamadali ang mga tao na gawin at tapusin ang gustong mangyari ni Jerence na yung pinatayo nilang mga, let's say yung dome, pinantay nila yung bundok, yung bukid mga kaibigan, hinukay, pinantay at tinayuan. Kasi ang sabi, yung tinatayo nilang yung tinatayo nila ay gagamitin. Pag nag-end of the world na, doon, yung lugar na yun, doon ipoproclaim ni Jerence Kilario ang mga tao na nakasunod sa kanyang utos. Doon niya daw, yung lugar na yun na pinatayo, gamit ang mga skilled na mga members ng bayanihan, walang bayad mga kaibigan, nagmamadali pa sila. Minsan hindi na umuwi sa kanila mga bahay dahil nagmamadali nang makita ang end of the world dahil sila ay pinapramisan ng Panginoon ng kulto na sila mamaya ay magkaroon ng bahay na ginto. Basta lang ngayon sumunod ka sa utos ko. Kahit ano pa yan, kahit pakainin kita ng tae ng kambing o tae ko, sumunod ka para ikaw ay magkaroon ng bahay na ginto at ikaw ay makasakay sa ulap at ikaw ay bibigyan ko ng isang kabayong puti. O, mantakin nyo yan mga kaibigan. Yun ang promise na sinasabi ni Jerence Kilario para lang hindi umalma ang mga tao at mga bata sa kanya mga kaparusahan na ipapagawa sa mga tagasunod niya. Kasi nga, maghirap ka ngayon at mamaya bibigyan kita ng bahay na gawa sa ginto at makakasakay ka at magkaroon ka ng iyong sariling kabayong puti. At mapapasakay kita, matitikman ninyo ang kung paano sumakay sa ulap. Mantakin nyo yan mga kaibigan, no? Grabe, no? Hindi, kung ako siguro excited na akong mamaya pa at diretso na ako ikiklaim ko na yung bahay kong ginto sa kanya, no? Grabe. Kaya pala ang mga tao kahit anong gawin niya, sumusunod at sumusunod pa siya. Sila kahit pa sabihing magsinungaling ka para sa akin. Nagsisinungaling. Mga sinungaling sila mga kaibigan. Lahat ng nandyan sa kabihan. Mga sinungaling. Mga sinungaling.
Kasi tinuruan ni Jerens Kilario na magsinungaling. Okay, tapos na tayo doon, no? Nilason nila yung mag-ina. Nilason. Eto na ngayon. Binakapan ni Jeng ang sinabi ni Rasi na may mga baril. Siya mismo ay nakakita sa mga baril, sa mga armas ni Jerens Kilario na nakasabit lang doon sa kanyang, kung saan siya nakatira na tinatawag viewing. May mga baril, mga kaibigan, M16, M14, M4, more or less. Mahigit kumulang 10. Kasama ang mga leader, kasama si Karen Sanico, kasama sila ni Janjan, kasama si may mga baril. At nung tinanong ko kung meron din bang mga baril si Mamerto Galanida, sabi niya, wala daw siyang personal knowledge na meron nga, pero siguro ang kanyang mga anak meron. May mga baril. Isinigundahan niya, mga kaibigan, na ang baril ay isang requirement sa kanila as a members. Na kung ikaw makapagbenta, bumili ka ng after mong naibigay na yung share ng mga kulto sa pinagbentahan ng bahay nila, meron pa nga daw nagbibigay ng 75%. Mga kaibigan, ibibigay doon kay Jerins at sila ay mag-parte-parte. Pagparte-partehin nila yan, mga kaibigan. Ito isang parte kay Jerins, ito sa nanay ko, ito kay Janjan, ito yan kina Karen at hating kapatid, mga kaibigan. Kaya pala ang mga kulto ay walang pakundangan kung gumastos at lumabas ng kapihan na hindi na nangangailangan ng gate pass. Hindi na nangangailangan. At sinabi niya pa na siya mismo ay nakakita at pinakita ni Karen Sanico noong bumili si Karen ng 5,000 pirasong mga bala. At dinidistribute niya yan sa kanyang mga batos. Dinidistribute ni Karen Sanico. Kitang-kita ni Jeng. Kitang-kita ni Jeng na ganun. May mga baril na mga high-powered na mga baril. Kung nasundan nyo siguro yung grabe, mga kaibigan. Grabe ang kanilang ginagawa sa tao. Grabe. At saka noong namatay na pala si Mama Nina, personally, nagbigay ng abuloy si Congressman Matugas. 150 or 20. Anyhow. Instead na ibigay ang abuloy na pera doon sa mga apo, ang pera na yon ay dinala ni Jerens Kilario doon sa mga kaalyado or kapamilya ng mga ahok sa Siana, Surigao del Sur. At si Jerens Kilario, ipinamigay ang 100,000+ pesos sa mga tao doon dahil siya ay nagyayabang na ako, si Senyor Aguila, isang asyendero sa Kapihan, Surigao del Norte. Ako'y merong mga tauhang mahigit 5,000. Oh, mayabang. Ang mga isda, ang mga kuha na mga mangingisda, na mga masasarap na mga isda, kanilang dinadala doon lagi. So ngayon, nung natanong ko is, kaya pala pumupunta sila doon, ay meron silang connection na para i-protect sila. Kaya kung maalala ninyo, mga kaibigan ko, nung mga live ko nung nakaraan, na sinabi kong may umapaw yung mga rebeldeng, umakyat sa taas, wala na silang matulugan, sa lungsod sila natulog.
sa bahay ni Pendok, isang pamangkin ni Mamerto Galanida. Doon pinatuloy ang mga armadong tao na galing sa Surigao del Sur. Kaya gaya ng sinasabi ko, pag nagtagal, pag hindi sila na-stop, ang Socorro ay isang hub ng mga sindikato at walang magagawa ang ating mayor at saka mga tao na nakatira doon, magiging sunod-sunuran sa gusto ng mga kulto. Yun ang totoo. Yun ang totoong mangyayari. Kaya, grabe ang alam. Ang daming alam ni Jeng Plaza. Ang daming alam dahil nga siya ay At kahit nga sila mismo, si Jeng at saka yung asawa niyang si Daya, pinag-asawa sila ni Jeren Esquilario. Si Jeren Esquilario ang nagbigay kay Jeng ni Daya para sila ay magiging mag-asawa dahil ayaw ni Jeren Esquilario na ituloy at pag-asawahin si Daya doon sa kasalin doon sa kanyang boyfriend, talagang kanyang minahal. Hinihiwalay ngayon ni Jeren Esquilario. Ganon din si Jeng. Meron nang minamahal si Jeng. Pero pinaghiwalay ni Jeren Esquilario at sila ngayon ni Daya ang pinagpares. Buti na lang ngayon silang dalawa ay nagka-developan na bumaba sila dahil hindi na nila kaya ang panluloko nila sa tao ng mga kulto. At nung bumaba na si Jeng, mga kaibigan, nakailang beses siyang sinundo ng sabi ni Jeng yung black na itim na van. Kasi nga, ang laki ng kawalan ng mga kulto sa pagbaba ni Jeng. At dami-dami mga kaibigan. Ang daming mga expose na hindi na mabilang, hindi maano na lahat totoo. Lahat totoo. Karim-marim ang mga ginagawa ng mga kulto para lang mapasa kanila ang mga taong likas na mga mababait, masisipag, hindi marunong mag-complain. Yan. Ginamit nila ang mga kahinaan na mga bayanihan. Ginamit na mga walang hiya. Bukod sa sila ay mamamatay tao, manluloko, pati bata sa sinapupunan nung may nabuntis si Jerens, yung kanyang babaeng laging kasama niya kahit saan, nabuntis ni Jerens, pinainom lang ng lason sa binubuntis nung Cheng Kaindoy. Sorry ha. Sorry, Day. Hindi ako marunong maglagay sa ng daho-daho. Ikaw, si Cheng Kaindoy, ay nabuntis ni Jerens Esquilario na pinagtulungan naman ni Jerens Esquilario at Janjan Ahok na ipalaglag at malaglag ang pinagbuntis ni Cheng Kaindoy na anak nilang dalawa ni Jerens Esquilario. Pinalaglag, mga kaibigan. Matalino si Jeng. Matalino. Matalino. Dahil siya talaga ay nagdududa na bakit pinapainom. May sinundan. Dinugo. Alam niya din. Alam din ni Jeng. Nang dinugo na ang bata. Mga grabe na. Yung sinabi niya, mabalikan ko yung So, yung mga nag-adjust nga, doon nila ipahouse at ipapadlock. Si Jeng ang nagpapadlock doon sa mga mag-asawang gawa ni Jerens Esquilario, yung mga minors. Siya ang nagpapadlock sa mga bata
hawak niya ang padlock doon sa ang mga bata sa ilalim ng kwarto na walang bathroom. So pagkailangan daw gumamit ang mga bata ng bathroom, ikakatok pa, mangangatok, buksan niyo ako. Kailangan ko ng bathroom. Kasi nga daw, walang ganon para daw kunting room lang. Walang matatakbuhan ang bata. Maano na siya. Kasi nga, pinaparape na ni Senyor Aguila ang babaeng naging asawa doon sa batang lalaki din. Pinapadlock. Sabi ni Jeng, mas okay pa daw yun. Mas mahirap daw yung mga nakakulong na mga nag-adjust na mga mag-asawang minors doon sa Barangay Aguila. At idugtong natin ang mga baril. Doon sa Barangay Aguila. At idugtong natin ang mga baril. Bawat tawag dito, foxholes ay may mga baril, mga kaibigan. Bawat foxholes, nabilang yung foxholes, mga kaibigan, meron silang 48 foxholes. Ang foxholes, mga kaibigan ko, ay ginawa nila para yun ang guardhouse nila. Makikita kung may papasok, makikita kung may papasok. Araw-gabi, 24/7 may mga nagbabantay. Pinababantayan, walang natutulog, mga kaibigan, dahil yung mga nagbabantay sa gabi, pag sila ay nakatulog, meron ding taga-check. Kung paano na ang sa mga nagbabantay, ipapacheck. Pag meron silang nahuling, natutulog, mga kaibigan, ipapanish nila. Papanish nila. Biro nyo yan. Biro ninyo yan. Lahat yun, mga foxholes ay may mga baril. Mga matataas na caliber. No? So, ngayon, deny pa kayo? Meron din naman palang mga mga testigo. So, sorry na lang kayo. Kaya kung sino man yung mga kamag-anak ni Lori Angkog, si Aling Lori ho, nilason na mga kulto dahil pinagbintangang isang aswang at mangkukulam. Gusto nilang alisin doon. Gusto nilang alisin sa grupo. Nilason, mga kaibigan, at pinababa doon at dinala doon sa bahay niya sa lungsod, sa Rizal. Namatay yung matanda. At namaho pa. Ganon sila kasama, mga kaibigan. Kaya, pasensya talaga kung ang live natin is hindi natin, sana nga naaano natin na Tagalog, kaya lang, gaya nga ng sabi ko, pagbigyan natin yung nagsusumbong kung saan siya komportable. So, I think natapos ko ba, na-cover ko ba yung mga sinasabi ni Jeng, lahat? So, I think I did. So, yun lang, mga kaibigan. So, ayan ang aking magandang pinsanin na nandito kapitbahay ko lang, si Cherry Yamson Arong. So, guys, masasama silang elemento. Sayang at sila ay naging tao. Sana na lang, naging sila. Mga bakulaw, na hindi sila naging tao para walang ganun karaming mga nabibiktima, mga kaibigan. Wala silang access para pumatay ng tao at lasunin. So, kung gaya nga ng sabi ko,
mga kamag-anak na hindi nyo na nalalaman, nakikita ang mga kamag-anak ninyong umakyat sa bundok? Abay, ipagtanong nyo na, baka nilason na rin nila. Baka pinatay na rin nila. Dahil nga, ang sabi ni Jerins, wala siyang pakialam. Siya ang may gawa at siya ang magdidesisyon. Walang makapagdesisyon at walang makabali noon. So kahit patayin niya pa, ikatutuwa ng mga kamag-anak, mga magulang, kung meron siyang pinatay. Dahil nga naman, Diyos daw ang may gawa. Kaya ito na. November 7 mga kaibigan. Gaya nga ng sabi ko, may sorpresa tayo, may pasabog. Ang kampo ng ating butihing mayor. Meron at meron. Sana matapos na ito mga kaibigan. At sila ay masisintensyahan na. Masisintensyahan na dahil sa kanilang mga ginagawang krimen. Tama na. Tama na yung kulang sa 5 taon. Yung panluloko nila. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.